Yo, what's up guys? Kalye Politika. Ngayon guys, pag-uusapan natin yung bagong SWS survey sa pagka-senator. Nangunguna, Senator Bongo. Na number 1 natin guys, hindi umaalis Senator Bongo sa 1 to 5. Number 1 din yung voting preference niya, 58.1. Pasok na. Para maging presidente. Di ba? Tapos, si Senator ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Panlima na. So, tumataas. So, ano ibig sabihin nito guys? Kahit anong paninira ng mga pinglawan loyalista komunista guys, pati ng mga buaya sa kongreso, no? Hindi na tinag. Alam pa rin ng tao, no? Kung sino yung good governance. Diba? Tapos ngayon, pinagkanuno pa ni BBM si Pangulong Duterte. Ngayon, lalong lumakas ang suporta ng mga tao kay Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte na eh. Di ba? So, anong pwede natin gawin dito, guys? Kung makikita nyo, guys, dalawa lang sa PTB Lapan ang pasok. Number 1, Senator Bongo. Number 5, Senator Bato de la Rosa. Kung kaya nating ipa-number 1, Senator Bongo, ba't hindi lahat ng PDP laban? Isama natin. No? Isama natin buong PDP laban, guys. Di ba? So, ganito yan, guys. Bigyan ko yung example na hindi aware yung mga tao about sa PDP laban. Hindi aware talaga. Tinanong ko nanay ko. Kasi, normal, hindi kami nag-uusap sa politika niyan eh. Tinanong ko kahapon, sabi ko, Nay, sino iboboto niyo sa senador? Sabi niya, si Bongo. Sabi niya, number 1 si Bongo, kilala niya. Sabi ko, bakit? Ni PRD, ni Duterte eh. Sabi niya, kaibigan yun eh. Sanggang tiket. Sabi ko, sino pa? Yung kalbo. Sabi ko, sino? Si Bato. Sabi mo, huwag magpagupit. Huwag daw magpagupit siya ng Bato kasi hindi niya makikilala. Sabi niya, si Bato de la Rosa, yung kalbo. Sabi ko, yung iba pang PDP laban. Ha? Ano PDP laban? Hindi alam ng nanay ko. So ngayon, in-educate ko siya. Sabi ko, Nay, ito PDP laban, hindi niyo ba alam? Ito yung partido ni Pangulong Duterte. Ganun ba? Sabi ko, oo, Nay, ganun. Dalawa lang pala kilala niyo. Sabi ko, hindi ko alam yan. Hindi ko kilala kasi yan eh. Sabi ko, Nay, ito yung ini-endorse ni Pangulong Duterte. No? Yung mga PDP laban. Sabi ko, ibibigay ko yung listahan sa inyo, ibibigay ko mga picture para alam nyo. Sige, bigay mo sa akin. Sabi niya ganyan. Sabi ko, sino ba buboto nyo? Willie Rebellion eh. Kasi kilala kasi ng tao eh. So ayun talaga guys, pag kilala ng tao ng masa, wala silang kilalang iba, talagang tatatak sa isip nila, ito iboboto ko. Kasi hindi nila kilala, paano nila iboboto yung tao kung hindi nila kilala? Kaya ang gagawin natin guys, ipakilala natin sa mga kamag-anak natin yung mga sinusuportahan ni Pangulong Duterte. Diba? So ngayon, kinusap ko nanay ko na ito, si Attorney Vic Rodriguez. Marcoleta, sabi ko, ito si Attorney Marcoleta. Sabi ko gano'n. Attorney JB Hinlo. Diba? Sabi ko si Attorney Lambino. Attorney Jimmy Bondok. Sabi sino? Singer. Oo, yung singer. Sabi niya. Tapos sino ba? Pastor Kibuloy. Sabi ko, kumakalaban sa komunista yan. Tapos sino ba? Si Ipe. Sabi ko, lahat yan, mga yan. Mga kalyado ni Pangulong Duterte, sabi ko, laki name lang yan, siyam lang yan. Sabi ko, ganun ba? Sige. Sabi niya ganun. Sabi ko, the rest, kayo na bahala. No? So, ayun ang nagpapatunay guys na tayo, active tayo sa social media. Alam natin kung sino iboboto. Paano yung mga hindi active sa social media? Lalo na yung mga matatanda. O yung mga nasa probinsya lang talaga na na walang social media. Hindi nila alam. So, paano nila malalaman yan? Kakausapin natin. Diba? I-educate natin na ito. Ini-endorse ni Pangulong Duterte. Papakita yung picture pati ni Pangulong Duterte para matandaan. Diba? So, para natin matulungan yung PDP laban, kumausap tayo nang hindi tayo lang. Ilalabas natin yung usapan natin sa mga pamilya natin. Pinsan, kamag-anak. Ganun dapat guys. Kasi papasok, para maipasok, siyam lang yan eh. Laki na lang yan eh. Bahala na sila dyan. Diba? So, ang sabi ko sa inyo, kung sino yung kilala ng tao, ng masang Pilipino, yun talaga iboboto. Diba? Mga tulpo, iboboto niya daw. Diba? Kasi ayun yung kilala niya eh. Hindi niya naman kilala si Atty. Hilo, hindi niya kilala. Diba? So, sa part natin mga DDS, kailangan natin talaga i-educate, ipakilala natin yung mga kandidato natin. Diba? So yun guys, meron pa tayong April, May 2 months pa tayo para ipakilala. Ngayon, pag napanood nyo itong video na to, kausapin nyo na yung pamilya nyo. Video nyo ng listahan. Or meron akong video rito ng PDP laban, mga picture. Hanapin nyo lang yung content ko. Nandun yung pakilala nyo.
Panood nyo, i-share nyo itong video. No, nandun yung number, nandun yung ano ko, pag-evaluate ko sa kanila, kung ano, bakit sila dapat iboto. Number 1, kasi in-endorse sila ni PRRT. Diba? So, yun guys, tapos last na to. Magbibigay ako ng reaction dito sa pinaka-pan-13 na Senator Ping Lacson. Ang laki ng ibinaba ni Ping Lacson. From 5, no? From 5 yan. Ano kung naging 5 yan? O 6 mga ganon, 7. Biglang naging 13. Anong dahilan? Diba? Kasi kilala si Ping Lacson na bumubusisi sa budget. Ngayon, no? Na may anomalya sa BICAM report, pati sa GAA, ba't hindi siya umalis, no? Sa BBM slate. Diba? Dapat kung may dating na senador, alam mong ganyan, dapat umalis ka. Diba? So, ang tingin ng mga tao kay Ping Lacson, nagiging trapo, traditional politician na siya. Diba? Oo, si Ping Lacson, kaso mali yun yung ginawa niya. So, pumupunta pa siya sa BBM slate Dapat nag-independent siya. Diba? Nag-independent na lang dapat niya, pati si Soto. Diba? Pero yan, mga mawawala yan guys. No? Yung mga dyan, sila Willie Rebellion pwedeng mawala yan. Pero ang hula ka mawawala to, mahirap kasi Bine. Mahirap na to kasi mga kilala to Dito Lapid, Bong Revilla. Kilala kasi ng masa Pero kung i-educate natin yung mga kababayan natin guys, pwedeng makapasok lahat ng PDP laban. Magsimula na tayo ngayon guys. No? Bawi tayo sa eleksyon. So yun lang guys, Kalye Politika, solid PDP laban. Thank you.